for this morning, okay, we will talk about our case study 3, where did the cry of rebellion happen? And at the end of this lesson, sasagutin din natin yung tanong na is it cry of balintawak or is it cry of ugadlawin? Yun yung question na dapat nating sagutin. Okay, aside from saan nga ba talaga naganap yung tinatawag natin na cry of rebellion? At ano yung tawag sa cry of rebellion na yon? Is it ugadlawin or is it cry of balintawak? So where did the cry of rebellion happen? So this is our case study 3. According dito, momentous events swept the Spanish colonies in the late 19th century, including the Philippines. A journalist of the time referred to the phrase El Grito de Rebelión or Cry of Rebellion to mark the start of these revolutionary events, identifying the places where it happened. So, hindi naman kaila sa atin, syempre, tayo during that time, 1870s, 1890s, sakop pa tayo or sinakop tayo ng colonizer natin ng dayuhan ng mga Espanyol, ng mga Kastila. So, nagkaroon ng tinatawag na cry of rebellion. Yung cry of rebellion na iyon, yung pinakang naging simula. Simula ng revolution, kung tinatawag natin na revolutionary events, and i-identify natin dito kung saang lugar naganap yung pangyayaring ito, itong cry of rebellion. Okay, in the Philippines, this happened in August 1896, okay, northeast of Manila, where they declared rebellion against the Spanish colonial government. These events are important markers in the history of colonies that struggled for their independence against their colonizers. The controversy regarding this event stems from the identification of the date and the place where the cry happened. Okay, so for this lesson, sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin kung saan nga ba talaga naganap yung tinatawag natin na cry of rebellion. Okay, aside from that, aalamin din natin kung kailan ba naganap itong tinatawag natin na cry of rebellion. Okay, iba-iba kasi. Okay, iba-iba ang pangalan ng cry of rebellion na to. Katulad ng sinabi ko kanina, mayroong sigaw ng balintawak. Okay, mayroon din namang sigaw ng pugad lawin. Okay, cry of balintawak or cry of pugad lawin. Okay, yun yung tawag, dalawang tawag. Iba-iba yung tawag natin sa kanya. Okay, itong sigaw na ito, ang mitiin natin. Okay, bilang mga Pilipino, ito kumbaga yung ninanais natin. Makamit natin yung tinatawag natin na kasarinlan o kapayapaan. Yung tinatawag natin na independence laban sa mga kaaway. So itong cry of rebellion, yung naging dahilan. Okay, ito yung naging susi, kumbaga, para tuluyang magkaroon ng tinatawag natin na revolution. So ito yung sigaw na naging hudyat ng pagkakaisa o pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga mananakop natin. At ang mananakop natin during that time ay ang Spain, ang mga Kastila. Itong pangyayari na ito sa ating history, napakahalaga nito. Dahil dito, ipinapakita na bilang mga Pilipino, kaya pala nating ipagtanggol ang ating kalayaan. Kaya nating ipagtanggol yung ating karapatan bilang mamamayan ng ating sariling bansa. So ito ay naganap, itong cry of rebellion ay naganap daw noong August 1896 sa northeast of Maynila. So sa Manila. So hindi naman natin kumbaga kukwestiyonin dito yung
kung ano nga ba ang bahagi nito sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Okay, bilang mga Pilipino, itong cry of rebellion, importante ito. Napakahalaga nito sa ating kasaysayan. Hindi natin tinatanong kung ano yung kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Hindi natin yun pag-uusapan for this lesson. Napakahalaga, napaka-importante nito. Pag-uusapan natin dito ay ang controversy. Controversy or issue sa pangyayari na ito at kung kailan nga ba talaga ito naganap. Kung saan nga ba ito naganap at kasi, di ba sabi ko, madami kasi mga naisulat o primary sources tungkol dito sa tinatawag natin na cry of rebellion. At yun ang ating pag-uusapan. Kasi mayroong mga account na nagpapatunay kasi nandoon sila mismo sa pangyayari. At the same time, meron naman tayong mga prominent historians, mga prominent scholars na nag-aral talaga ng pangyayaring ito. Ano nga ba yung paniniwalaan natin? Yung mismong nakasaksi doon sa pangyayari o itong mga prominent scholars na wala naman talaga doon sa pangyayari? So yun yung ating pag-uusapan. Saan nga ba naganap at kailan naganap ang cry of rebellion? At ano ang tawag dito? Is it cry of balintawak or is it pugad lawin? Prominent Filipino historian Teodoro Agoncillo emphasizes the event when Bonifacio toward the cedula or tax receipt before the Katipuneros, who also did the same. Noong tayo ay elementary, noong tayo ay high school, o siguro madami na tayong nakita o napanood na pelikula tungkol sa pangyayaring ito. O yung pagsasadula ng pangyayaring ito na tinatawag natin na cry of rebellion. Okay, di ba sabi ni Bonifacio sa kanyang pagsasadula, punitin ang inyong sedula. Yung sedula, yung katibayan na sila ay nagbabayad ng buwis or ng tax. At syempre, nang punitin ni Bonifacio yung kanyang sedula, bilang pagsang-ayon ng mga Katipunero, pinunit din ng mga Katipunero yung kanilang sedula. At sabi nga nitong ating prominent Filipino historian na si Teodoro Agoncillo, ito daw yung naging hudyat ng tinatawag natin na cry of rebellion. Pagsigaw ni Bonifacio ng punitin ang inyong sedula bilang pagsang-ayon ng mga Katipunero, pinunit din nila ang kanilang sedula. So some writers identified the first military event with the Spaniards as the moment of the cry, for which Emilio Aguinaldo commissioned an hymno de Balintawak to inspire the renewed struggle after the Pact of the Biak na Bato failed. Yung ibang manunulat daw natin, tinukoy nila itong military event with the Spaniards marahil pakikipaglaban sa mga Kastila at bilang hudyat ng sigaw. Itong ating unang presidente na si Emilio Aguinaldo, ipinag-utos niya na sumulat ng tinatawag na himno de Balintawak. Isa itong awitin na magbibigay motivation, makakapag-motivate, makakapag-motivate doon sa mga soldiers, sa mga kawal. Bakit? Kasi yung tinatawag natin na Pact of the Biak na Bato ay hindi na isa katuparan. Kaya, kumbaga, ang tawag dito sa himno de Balintawak ay parang battle march, marcha ng pakikipaglaban. I'll try to search for this himno de Balintawak pero wala akong nakita. Pero kung mayroon kayong nakikita nitong himno de Balintawak, pwede nyo namang i-share sa mga kaklase nyo or sa akin, sa GC.
kasi wala akong nakita nitong himno de Balintawak. Baka ito'y naglaho na talaga or hindi na talaga natin makikita or mapapakinggan sa ngayon. A monument to the heroes of 1896 was erected in what is now the intersection of Epifanio de los Santos Avenue or tinatawag natin na EDSA and Andres Bonifacio Drive North Diversion Road. And from then on until 1962, the Cry of Balintawak was celebrated every 26th of August. The site of the monument was chosen for a known reason. Dito sa Larawan, makikita ninyo dito sa picture, ito yung monument ng mga bayani noong 1896. Kung inilagay ito sa intersection ng EDSA at dito sa Andres Bonifacio Drive North Diversion Road. Pero ang ginawa dito ay inilipat ito sa UP Diliman noong November 29, okay, 1986, 1968. Okay, so November 29, 1968, inilipat na siya sa UP Diliman. Lagay ng monument na ito, yung tinatawag natin na Cry of Balintawak. Okay, mula noon hanggang 1962. Okay, mula noon hanggang 1962 ay isinaselebrate natin yung tinatawag na Cry of Balintawak. So, mula nung ito ay mailagay. And ito ay isinaselebrate natin every 26th of August. So, doon naman sa site, okay, dito, kung bakit dito inilagay sa intersection ng EDSA saka dito sa Andres Bonifacio Drive, hindi natin alam or hindi natin matukoy kung ano yung kanilang dahilan. Hindi naman kasi natin pwedeng sabihin na doon or dito nangyari yung tinatawag natin na cry of rebellion. So maaari lang din na sabihin natin na maganda talaga yung location kung kaya doon inilagay yung monument. For this lesson, para mas maunawaan natin at masagot yung ating question, we have to identify different dates and places of the cry. Okay, so para matukoy natin saan at kailan nga ba ito naganap. So various accounts of the cry gave different dates and places. So dito, matutunghayan natin yung iba't ibang witnesses to this cry of rebellion. So itong tatalakayin natin sa simula, ito kumbaga yung mga nakasaksi mismo doon sa pangyayari. Sila mismo ay nandoon sa pangyayari. Mayroong mga historian, mayroon ding mga primary persons, yung mga taong nandun talaga sa pangyayaring ito na tinatawag natin na cry of rebellion. Sa pagkakataong ito, tayo ang magtitimbang kung sino ang ating paniniwalaan. Kayo bilang mga listeners, kayo bilang mga nag-a-analyze or tayo bilang mga nag-a-analyze nitong mga different account na to, tayo yung magtitimbang kung sino at ano yung ating paniniwalaan. Kung paniniwalaan ba natin yung mga prominent historians, sabihin na natin na wala sila doon sa pangyayari na yon. Pero dahil sa kanilang pagkatao, bilang sila isang mahusay na mananalaysay, so kumbaga nakapagtala na sila ng kanilang pangalan sa larangan ng kasaysayan or sa larangan ng history. Sila ay nakakapagbigay din naman ng kanilang opinion kung kailan at saan naganap itong cry of rebellion. Matutunghayan din natin, syempre, yung iba't ibang interpretation ng mga taong sadyang
nasa pangyayaring ito. Okay, so una, a Guardia Civil, Lieutenant Olegario Diaz. Okay, primary source natin, Lieutenant Olegario Diaz. So identified the cry to have happened in Balintawak on August 25, 1896. So para kay Lieutenant Olegario Diaz, isa siyang tenyente, isa siya sa mga kawal during that time. Okay, Guardia Civil. Para sa kanya, ito daw cry of rebellion na tinatawag, itong sigaw, ay naganap or ginanap sa Balintawak. Okay, noong August 25, 1896. Next, Teodoro Calao. Teodoro Calao naman is a Filipino historian. Okay, marks the place to be in Kangkong, Balintawak on the last week of August 1896. Ito namang si Teodoro Calao, so isang Filipino historiador, para sa kanya, sa Balintawak din naman. Kaso, may sinabi pa siya, Kangkong, Balintawak. Hindi niya matukoy kung anong date mismo nangyari o naganap sa Kangkong, Balintawak. Ang sinabi niya lang ay last week of August 1896. Kung last week, ay papatak ng mga 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. So, pero sa kanya, hindi niya matukoy kung anong date doon sa last week of August 1896. So, siya naman si Teodoro Calao. Next, Santiago Alvarez. Santiago Alvarez, isa sa account natin, isa sa primary source natin, siya naman ay Katipunero and son of Mariano Alvarez, okay, leader of the Magdiwang faction in Cavite. Put the cry in Bahay Toro in Quezon City on August 24, 1896. Ito namang Santiago Alvarez ay isang Katipunero. Okay, ibig sabihin, nandun talaga siya sa pangyayari. Siya ay anak ni Mariano Alvarez na isang leader ng Magdiwang faction in Cavite. So para kay Santiago Alvarez, ito daw cry ay naganap doon sa Bahay Toro in Quezon City. Naganap daw ito noong August 24, 1896. Last, panglima, Pio Valenzuela. Si Pio Valenzuela, known Katipunero and privy to many events concerning the Katipunero, stated that the cry happened in Pugadlawin on August 23, 1896. So, si Pio Valenzuela naman, isa din siyang Katipunero at alam nating lahat na siya si Pio Valenzuela ay madaming event talaga yung kanyang nasasaksihan. Okay, so concerning the Katipunero, stated that the cry happened in Pugadlawin. Okay, siya naman, ang sabi niya, naganap daw sa Pugadlawin noong August 23, 1896. Okay, di ba iba-iba? Okay, so kung makikita natin, iba't iba yung mga places. Iba't iba rin yung mga date at mayroon ding hindi pa sigurado. Okay, so sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Itong ating mga saksi mismo doon sa tinatawag natin na cry of rebellion o yung mga prominent historians natin. Another primary source, so different dates and places of the cry, is Guillermo Masangkay. On August 26th, a big meeting was held in Balintawak at the house of Apolonio Samson, then cabeza of that barrio of Caloocan. Among those who attended, I remember, were Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Thomas Remigio, Bricio Pantas, Teodoro Plata,
Pio Valenzuela, Enrique Pacheco, and Francis Carrion. Okay, so nagkaroon daw ng meeting, ng big meeting, noong August 26 na ginanap sa Balintawak sa bahay ni Apolonio Samson. Si Apolonio Samson ay ang kabesa ng baryo of Caloocan. Ang mga umattend daw, ang mga dumalo doon sa meeting na yon ay sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Tomas Remigio, Pricio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco, and Francis Carrion. So they were all leaders of the Katipunan and composed of the board of directors of the organization. Delegates from Bulacan, Cabanatuan, Cavite, and Morong were also present. Yung mga delegates, yung mga miyembro from Bulacan, Cabanatuan, Cavite, and Morong ay nandoon din sa meeting na yon sa Balintawak, sa bahay ni Apolonio Samson. At about 9 o'clock in the morning of August 26, the meeting was opened with Andres Bonifacio presiding and Emilio Jacinto acting as secretary. The purpose was to discuss when the uprising was to take place. Ang nanguna sa meeting na to ay si Andres Bonifacio. So bilang siya yung pinakang leader ng revolution. And si Emilio Jacinto bilang kanyang secretary. Ang pinakang agenda nila ay kung kailan gaganapin, kung kailan nila gagawin itong revolution. Okay, Teodoro Plata, Bricio Pantas, and Pio Valenzuela were all opposed to starting the revolution too early. Itong si Teodoro Plata naman, si Bricio Pantas, and Pio Valenzuela, opposed sila. Kumbaga, against sila. Para kasi sa kanila, napakaaga pa para gawin itong tinatawag na revolution. Andres Bonifacio, sensing that he would lose in the discussion then, left the session hall and talked to the people who were waiting outside for the result of the meeting of the leaders. So, itong si Andres Bonifacio, gusto niya na gawin na talaga yung tinatawag na revolution. At during that meeting, during that session, sa pag-aakalat, sa alam niya na matatalo siya kasi opposed nga sa kanila itong si Teodoro Plata, sa kanya itong si Teodoro Plata, si Bricio Pantas, and Pio Valenzuela na masyado pang maaga para gawin itong tinatawag natin na revolution. Kumaga nag-walk out siya, lumabas siya ng session. Paglabas niya, kinausap niya yung mga tao, yung mga miyembro, yung mga delegates. So, yung mga delegates na yon ay naghihintay sa labas kung ano yung magiging resulta ng pagpupulong ng mga leaders na to. Then paglabas niya, Bonifacio then asked the people to give a pledge that they were to revolt. So he told them that the sign of slavery of the Filipinos were the cedula, a tax charge each citizen. Nung lumabas siya, kinausap niya yung mga tao. Yung mga tao, kinausap niya at sinabi niya na dapat daw kung handa na talaga yung mga tao na makipag-revolt or handa na sila for revolution, dapat silang mangako, kumbaga mag-pledge na itutuloy nila itong revolution. At bilang tanda ng pagsang-ayon ng mga katipunerong ito, ng mga delegates na to, pupunitin nila yung kanilang sedula bilang tanda ng tinatawag natin na revolution na to. So if it is true, okay, itong sabi niya, if it is true that you are ready to revolt, I want to see you destroy your cedulas. It will be a sign that all of us have declared our severance from the Spaniards. Kung talaga daw totoo at handa na itong mga katipunero para sa isang revolusyon, gusto ni Bonifacio na punitin nila yung kanilang mga sedula bilang tanda
ng pag-aaklas nila sa ating mga kalaban, okay, sa mga kaaway natin na mga Espanyol. Another account of the cry, Pio Valenzuela. Ito yung sabi niya, the first place of refuge of Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, and myself was Balintawak. Okay, the first 5 arriving there on August 19 and I on August 20, 1896. So nagkita-kita sila doon sa Balintawak. Sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, and myself was Balintawak. Okay, so the first 5 arriving there on August 19 at siya naman ay noong August 20, 1896, si Pio Valenzuela. The first place, where some 500 members of the Katipunan met on August 22, 1896, was the house and yard of Apolonio Samson at Kangkong. Aside from the persons mentioned above, among those who were there were Bricio Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, and Apolonio Samson, and others. Okay, so noong August 22, 1896 naman, nagkita-kita ulit sila saan the house and the yard of Apolonio Samson at Kangkong. Aside kay Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, at si Pio Valenzuela, nandun din sa pagkikita-kita na yon noong August 22, 1896, si Bricio Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, Apolonio Samson, and others. Here, views were only exchanged and no resolution was debated or adopted. So para sa kanya, it was Pugadlawin, the house, storehouse, and yard of Juan Ramos, son of Melchora Aquino, where over 1,000 members of the Katipunan met and carried out considerable debate and discussion on August 1896. Okay, noong August 23, 1896 naman, nagkita-kita naman sa Pugadlawin. Okay, saan? Sa storehouse and yard of Juan Ramos, na anak ni Melchora Aquino. Okay, the discussion was on whether or not the revolution against the Spanish government should be started on August 29, 1896. Okay, so ang pinag-usapan nila doon sa Pugadlawin, sa storehouse and yard of Juan Ramos, ay kung pwede nang simulan yung tinatawag na revolution against Spanish sa August 29, 1896. And after the tumultuous meeting, many of those present tore their cedula certificates and shouted, "Long live the Philippines! Long live the Philippines!" Okay, so after daw noong meeting na yon sa Pugadlawin, sa storehouse and yard of Juan Ramos noong August 23, 1896, sabay-sabay nilang pinunit yung kanilang sedula at isinigaw yung "Long live the Philippines!" Okay, "Long live the Philippines!" Okay, so yun yung kanyang account. Sabi ko nga kanina, bilang tayo yung nag-a-analyze, tayo mismo. Okay, depende dyan sa inyong mga isinulat. Siguro na nagkaroon na kayo ng idea kung bakit kaya iba-iba yung places, bakit kaya iba-iba yung date. Okay, so let's have this verdict na tinatawag. From the eyewitness accounts presented, there is indeed marked disagreement among historical witnesses as to the place and time of the occurrence of the cry. Talagang hindi nagkakatugma. At kung makikita natin yung parehong salaysay ni Guillermo Masangkay at ni Pio Valenzuela, hindi rin natin matatawaran yung salaysay nitong dalawa. Okay? Kumbaga parehong accurate, parehong may mga particular na pangalan na sinabi.
So hindi natin pwedeng sabihin na mas tama itong si Guillermo o mas tama itong si Pio Valenzuela. Okay, kumbaga, kung titingnan natin, malinaw na malinaw yung pagkakakwento nila sa kanilang salaysay. So using primary and secondary sources, 4 places have been identified. Okay, kung naisulat nyo, nailista nyo, Balintawak, Kangkong, Pugadlawin, and Bahay, Toro. Pero, yung mga date, okay, nagkakaiba-iba din ang date. 23, 24, 25, and 26 of August 1896. Valenzuela's account should be read with caution. Because he once told a Spanish investigator that the cry happened in Balintawak on Wednesday, 26th of August, 1896. So much later, he wrote in his Memoirs of the Revolution that it happened at Pugadlawin on 23 of August, 1896. Now, such inconsistencies in accounts should always be seen as a red flag when dealing with primary sources. Okay, dito kay Valenzuela, medyo mag-ingat lang tayo doon sa paghihimay-himay nitong salaysay ni Pio Valenzuela. Okay, bakit? Kasi he once told a Spanish investigator that the cry happened in Balintawak on Wednesday of August 26, 1896. Pero, dun sa kanyang isinulat na Memoirs of the Revolution, na ito daw ay naganap sa Pugadlawin on August 23, 1896. Nakita yung difference. Okay, nakita yung pagkakaiba. Okay, di ba? Iba-iba yung sinasabi ng account na ito. Kumbaga, sa saksi, kapag iba-iba yung sinasabi ng witness natin, mahirap maniwala. So, hindi ka basta-basta pwedeng sumang-ayon. So, it's either nagsisinungaling siya. Kung pag-aaralan natin yung sinasabi ni Valenzuela, maaaring mayroon siyang sinabi na nakalimutan niya. Tapos, iba yung sinabi niya. Kumbaga, sa sinabi niya, mayroong totoo, mayroon din namang hindi. Kung ikaw si witness, o kung ikaw si akusado, tapos nalilitis ka sa korte, sa husgado, tapos paiba-iba yung iyong sinasabi, ay hindi ka talaga paniniwalaan kasi maaaring ikaw ay nagsisinungaling. So medyo mag-ingat lang tayo doon sa salaysay ni Pio Valenzuela. According to Guerrero, Encarnacion, and Villegas, all these places are in Balintawak, then part of Caloocan, now in Quezon City. As for the dates, Bonifacio and his troops may have been moving from one place to another to avoid being located by the Spanish government, which could explain why there are several accounts of the crime. Yung Balintawak, during that time, noong unang panahon bahagi siya ng Caloocan. Pero ngayon, naging bahagi na siya ng Quezon City. So lahat ng ito nangyari sa Balintawak ayon kay Guerrero, Encarnacion, and Villegas. Tandaan, lahat ng ito ay nangyari sa Balintawak ayon kay Guerrero, Encarnacion, and Villegas. So, ibig sabihin, isang lugar lamang ito. Okay, itong mga lugar na binanggit natin. Okay, itong Pugadlawin, Bahay Toro, Kangkong, Balintawak, yung apat na yan, isang lugar lang yan. Okay, itong Pugadlawin, Bahay Toro, Kangkong, Balintawak, sa Balintawak lamang yan. Okay, so iisa. Kumbaga, lahat ng lugar na yan ay sa Balintawak matatagpuan. Okay, isang lugar lamang. Okay, bakit? Okay, so nagpalipat-lipat sila ng lugar sa iba't ibang araw. Okay, kumbaga, sa pangyayari, yung mga witnesses na ito, they are looking at the same event. Pero, iba't iba yung pananaw. Pero, isang pangyayari lang ang pinag-uusapan. Dito, kumbaga, kaya madaming lugar at date ang nasabi kasi para hindi sila mahuli ng mga Spanish
government, ng Spanish government. Yun yung pinakang rason.